Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Urasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan. Iyaw ang aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila nalulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluyaring walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa.
Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, sa salitang nagbubuhat, sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaling ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kaniya. Ibig ng ilan, nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas, humuli sa kaniya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseyo, "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga Pariseyo. "Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsarya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag ba sa ating kautusan na hatulan ng isang tao na hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kaniyang ginawa? Hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea na rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Habang papalapit na po tayo sa mga mahal na araw, kung inyo pong mapapansin, nagkakaroon na ng matinding tensyon sa pagitan ni Jesus Nazareno at ng mga Hudyo at ng mga Pariseyo.
Bakit may tensyon? Kung nakinig kayo kahapon sa mabuting balita, ang mga Hudyo nais ipapatay si Jesus. Kung inyong mapapansin, unti-unti nang inilalarawan at inihahayag ni Jesus Nazareno ang kaniyang tunay na katangian at kalikasan. Ipinaliwanag sa atin ni Jesus Nazareno na siya'y sugo ng Ama at siya'y gumaganap ng misyon dahil ang unang nagmimisyon ang kaniyang Ama. Walang ginagawa ang anak kung hindi ginagawa ng Ama. At sinabi pa niya na ang Ama at ang anak ay iisa. Dahil dito, lubos ang pagkagalit ng mga Hudyo. Father, bakit ba galit na galit ang mga Hudyo? Unang-una, hindi nila kinikilala si Jesus Nazareno bilang isang Mesiyas. Hindi nila kinikilala si Jesus Nazareno bilang anak ng Diyos. Sapagkat para sa kanila, ang isusugo ng Diyos ay isang political Messiah. Isang Diyos na nakaluklok sa trono, isang mayaman, isang makapangyarihan, isang maimpluwensya, isang may korona, maraming kawal, maraming tao. Sa pananaw ng Hudyo, ganito dapat ang isusugo ng Diyos Ama. Hindi sila makapaniwala at hindi sila naniniwala na maaaring magsugo ang Diyos na magmumula sa Galilea. Kaya nga narinig ninyo, no? Napakaliwanag. Bakit ayaw nilang tanggapin si Jesus? Paano nilang tatanggapin? Para sa kanila, ang taas ng pinag-aralan nila. Pero makikilala nila si Jesus bilang anak lang ng isang karpinterong si Jose. Si Jesus magmumula sa isang hindi prominenteng bayan, lumaki sa Nazareno, isinilang sa Bethlehem. Para sa kanila, hindi ganito ang isang anak ng Diyos na tatawagin nila at kikilalanin. Kaya nga hanggang sa kasalukuyan, ang mga Hudyo naghihintay sa pagdating ng anak ng Diyos. Bakit? Hindi nila tinanggap si Jesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung inyong mapapansin, ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos at pamamaraan ng tao. Ang mga Hudyo, bagamat napakataas ng pinag-aralan, ang mga eskriba, ang mga pariseyo, ang mga guro ng batas, pero lagi kong sinasabi, sa buong kasulatan, wala silang napagaling kahit isang may sakit. Hindi sila nakagawa kahit isang maliit na himala at kababalaghan. Napakataas ng kanilang pinag-aralan, subalit napakaliit ng kanilang paniniwala. Kaya kung inyo ring mapapansin, napakakonte ng pinagaling ni Jesus Nazareno mismong sa kaniyang bayan. Dahil siya na rin ang nagsabi, walang propeta ang kinikilala sa kaniyang sariling bayan. Ang mga kababayan ni Jesus Nazareno, ang hirap siyang tanggapin, nagbulag-bulagan at naging makasarili. Mga kapatid kay Kristo, ang hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, mas palalimin natin ang ating pagkakilala kay Jesus Nazareno. Kaya nga ang bawat nating pagsasaliksik, ang bawat nating pagdarasal ay isang paanyaya
upang mas mapalalim natin ang kaniyang ugnayan sa Kanya. Kaya nga magtanong-tanong tayo sa ating mga sarili kung tayo ay laging nagsisimba pero hindi naman natin nakikilala ng mas malalim sa Jesus Nazareno, ay maaaring may diferensya. Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kaniyang mga salita, sa pamamagitan ng ating panalangin, at sa pamamagitan ng ating palagiang pagdalo sa banal na Eucharistia, dapat lumalago tayo sa ating pananampalataya. Dapat lumalago tayo sa ating pagkakilala kay Jesus Nazareno. At napakaliwanag naman ng pahayag ng ating Panginoon. Siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. At ito ang ating pinaninindigan. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang ating kinakapitan na si Jesus Nazareno, totoong Diyos, totoong taong sinugo ng Ama para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa bawat nating panalangin, sa bawat nating pagsisimba, inaanyayahan para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal
at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ka, gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagas ay kakamting, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan, kapangyarihan
mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay ang mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumabaybay. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.